tayo na mag-initiate, nakakain natin sila. Tayo na yung mag-initiate, may panalangin natin sila. Dahil kahit anong gawin natin, kung hindi kalooban ng ating Panginoon, hindi mangyayari. Kundi kailangan natin pilitin ng ating Panginoon sa pananalangin. Kailangan nating iyakan dahil ang pag-iyak natin ay tinatago ng ating Panginoon sa isang bote. At pag yung bote na yun ay napuno, mga kapatid, yung kasagutan sa ating panalangin ay pagkakalog ng ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, sabi niya ngayon sa Hebrews 11 chapter 11 verse 1, now faith. Hindi bukas, hindi sa susunod, hindi sa makalawa. Ngayon na, mga kapatid. And sabi niya sa verse 6, mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. Kung hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya, paano maliligtas yung mga tao, mga kapatid? Paano maliligtas yung mga kapitbahay natin, yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid? And lastly, mga kapatid, sabi niya sa Ephesians 3:20, as I close, mga kapatid, sabi niya, now unto Him is able to do abundantly above all that we ask or think. According, sabi niya doon, mga kapatid, according to the power that worketh in us. Ano ba yung power na yun, mga kapatid? Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost. Kailangan natin ng Holy Ghost, mga kapatid. At hindi niya lang sinabi doon, mga kapatid, na sa Jerusalem lang. Hindi niya sinabi na sa Judea lang. Hindi niya sinabi sa Samaria lang, mga kapatid. And to the uttermost part of the earth. Kaya ang Pilipinas ay dinapuan din ng Espiritu ng ating Panginoon. Hindi lang sa bansang Israel, mga kapatid. Dahil kung titignan natin, mga kapatid, bakit brinake ng ating Panginoon yung bread, mga kapatid? Dahil brinake niya yun, hindi dahil gusto niyang magkaroon ng kaya brinake ng ating Panginoon yung bread, mga kapatid. Hindi dahil walang kabuluhan yun, mga kapatid. Brinake niya yung bread, mga kapatid. Dahil sa pag-break ng Israel sa kanilang mga pangako sa ating Panginoon, yung bread na yun, mga kapatid, i-provide ng ating Panginoon yung kaligtasan sa mga hindi. Dahil kung hindi nagkaroon ng kasalanan ng Israel, hanggang ngayon, patay pa rin tayo spiritually. Hanggang ngayon, nagluluksa pa rin tayo spiritually. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong kaligtasan spiritually. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung gusto mo ng pagpapala sa gabing ito, mga kapatid. Kung gusto mo ng kalayaan sa gabing ito, mga kapatid. Kung gusto mo ng kagalingan sa gabing ito. Kung gusto mo ng favor sa gabing ito. Kung gusto mo ng wisdom, knowledge sa gabing ito, mga kapatid. You need to seek the Holy Ghost right now, mga kapatid. Huwag mong hahayaan na matapos ang gabing ito na hindi mo nararamdaman ang Espiritu ng ating Panginoon. Huwag kang lalabas sa lugar na ito na hindi mo nararamdaman ang Espiritu ng ating Panginoon. Dahil pag naramdaman mo na Espiritu ng ating Panginoon, all things shall be follow, mga kapatid. Sabi niya sa Matthew 6:33, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God, mga kapatid? Yung templo ng ating Panginoon. At ang templo ng Panginoon, saan nananahan yun, mga kapatid? Sa ating mga puso. At ang ating mga puso, mga kapatid, ay yun ang templo kung saan nagdidwell ang Espiritu ng ating Panginoon. Habang tayo tumatayo, mga kapatid. Sabi niya doon sa Daniel, mga kapatid, nung si Meshach, Shadrach at Abednego, mga kapatid, ay hinuli. Sabi nila, magbaho ka na sa libugtong ito. Pero anong sagot nila? But if not, sabi nila, kahit hindi ako iligtas ng Diyos ko sa gabing ito, sabi niya, hindi pa rin ako sasamba sa libugtong. At anong nangyari, mga kapatid? Itinapon siya sa apoy. Yung tatlong Hebrew children na yun, mga kapatid, nagtataka ang hari. Bakit tatlo lang yung hinagis nila? Bakit naging apat, mga kapatid? Gustong sabihin ng ating Panginoon, kung may tanikala ka man sa gabing ito, mga kapatid, si Meshach, Shadrach at Abednego, through the fire, they set them free. Dahil sa apoy, nagkaroon sila ng kaligtasan. Dahil sa apoy, nagkaroon sila ng kalayaan. Dahil sa apoy, nagkaroon sila ng freedom, mga kapatid. Kaya kailangan nating isip ang Espiritu ng ating Panginoon sa gabing ito. Dahil kung gusto mo ng kalayaan sa kaisipan mo, kalayaan sa puso mo, kalayaan sa pamilya mo, kalayaan sa mga problema na hinaharap mo sa gabing ito, gusto kong sabihin sa inyo, nasa Espiritu ng ating Panginoon ang tunay na kalayaan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Brother Judah. Napakaganda ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. May mga Holy Ghost po ba ang lahat dito? Sino ang mga wala pang Holy Ghost? Yes. Amen. Amen. Alam po ninyo yung sabi, yung itinuro ni Brother Judah sa atin. Napakahalaga mga kapatid na huwag natin patayin ang apoy ng Holy Ghost sa ating mga sa ating buhay. Dahil kapag ang apoy ng Holy Ghost ay nawala sa atin, mapapariwara tayo. Tayo ay lalakad sa sanlibutan. Lakad ng sanlibutan, hindi lakad ng matuwid. Kaya mga kapatid, ang sabi din po ang gaya ng sabi niya, ang Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kapag ang Holy Ghost ay nasa iyo, mayroong magko-convict sa iyo na hindi gagawa ng masama. Halimbawa, sinasabi ng isip mo ay mag-iinom. Sabi ng conviction mo, wag. Sinabi ng isip mo, pupunta ako sa sabungan. Sinabi ng conviction mo, wag. Alam niyo, napakaganda na ang ating mga ginagawa ay para sa kalooban ng Panginoon. Lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Maganda po ang kahinatnan ng bawat isa sa atin. Ang Holy Ghost po mga kapatid ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano dahil kapag wala kang Holy Ghost, dali kang magkasala. At napakinggan na rin po natin yung patungkol sa 10 virgin. The 10 virgin. Yung 5, foolish. Yung 5, masigasig. Palagi silang nananalangin dahil pinupunan nila ng oil ang kanilang lampara. Palaging may apoy yun. Subalit ang pulis, pakindat-kindat lang kasi manalangin lang sila pag gusto nila. Kaya sa atin sa gabing ito mga kapatid, nararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Bakit din natin damhin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito? Ang sabi ng Acts 2:1-4 mga kapatid ito. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Hindi naiiba mga kapatid ang nangyari noon sa Apero. Ito din ay mangyayari sa gabing ito, sa bahay na ito, kung buksan nyo lang ang inyong mga puso, papasukin ninyo Espiritu ng Panginoon sa inyong mga puso at tayo magkakaroon ng revival sa gabing ito. Hallelujah! Hallelujah! Ipikit natin ang ating mga mata at awitin natin ang Come Spirit. Hallelujah! Tapos natin ating mga kamay mata. Oh, Holy Spirit. Sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. We are living for the last days. Marami nang nangyayari sa kapaligiran natin. Nandyan ang maglo. Palakpakan
Praise God. Kaya gawin din natin yung ginawa natin ng gabing yun. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Para ang Holy Ghost ay mag-uod sa kalaminan ng ating pag-aaral. Babae sa babae. Yes! Hallelujah! Hallelujah!
pakiramdam natin mga kapatid? Na-release ba kayo mga kapatid? Amen? So, praise God, makakuha po na po tayo. Tinatawagan ko si Scarlett at si Jonas sa gabing ito mga kapatid. Pwede po natin sila. Amen? Praise God. Samahin niyo ako mga kapatid. Tumayo tayo at iunat natin ang ating mga kamay sa dalawang batang ito mga kapatid. Amen. Si Jonas at si Scarlett. Dahil karawan ni Sister Scarlett ngayong araw na to, si Prinsesa pala. Okay. So, ito na ating mga anak. Ay, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, o God, sa presensya mo na naramdaman namin, Panginoon, at pinuspos mo po na naman kami, Panginoon, o God, hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, o God, na palaging magningning ang aming mga ilaw, Panginoon, o God, upang sa ganon hindi kami mapahamak, Panginoon, o God. Salamat, Panginoon, o God, sa iyong mayamang salita na napakinggan namin sa gabing ito, Panginoon, o God. Dalangin namin, Panginoon, o God, na patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa bawat isa sa amin ang ginamit mo sa gabing ito, Panginoon. Si Brother Judah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, o God, sa anointing na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Dalangin ko na patuloy mo siya, Panginoon, at tulungan sa kanyang pag-aaral. Hallelujah. Upang sa ganun, Panginoon, magkaroon kami ng preacher dito, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, o God. At higit sa lahat, ganun din po sa lahat ng iyong mga ginamit sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, o God. Lalong-lalo na, Panginoon, o God, ang pamilyang ito, Pamilya Estrada, patuloy ka na kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan, pagpalain sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon, o God. At higit sa lahat, narito po si Scarlett, Panginoon, o God. Maraming salamat sa araw na ito na kanyang kaarawan, Panginoon. Dalangin natin, Panginoon, na bigyan mo po siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, o God. Ilayo mo siya sa sakit, Panginoon, o God. At higit sa lahat, ingatan mo siya palagi. Pagpalain mo ang kanyang pag-aaral at bigyan mo pa po siya ng mahabang buhay, Panginoon, o God. Ganon din po kay Brother Jonas, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, o God. Sa nung nakarang araw na araw ng kanyang karawan, dalangin namin na ingatan mo rin po siya, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang pag-aaral at higit sa lahat, ilayo mo rin siya sa sakit, Panginoon, o God. Hallelujah. Ingatan mo siya palagi, Panginoon, o God. At higit sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, o God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa bawat isa sa dalawang batang ito, Panginoon, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang. Maraming salamat po sa pag-iingat nila sa mga batang ito, Panginoon, o God. At Lord, ibinabalik namin po ang papurit at salamat sa iyong matabis na pangalang Jesus. In Jesus' name we pray. Isali na rin po namin, Panginoon, ang pagkain sa gabing ito, na basbasan niyo po, na gamitin niyo po, na magbigay kalakasan sa aming pangangatawan, Panginoon, o God. Thank you so much, O God. At ibalik mo po ng siksik-liklik na pagpapala sa mga naghanda ng pagkain na yan. In Jesus' name we pray. Amen. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday pa, away! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Praise God. Hala ko, anong gagawin? Bye!